Isinusulong ng isang grupo ang paggamit ng mga gulay sa paggawa ng pandesal. Bukod sa mas masustansya at masarap, makakatulong daw ito sa mga magsasaka at panadero. Ang patikim niyan sa unang balita ni Bernadette Reyes. Saan nga ba masarap ipares ang paboritong agahan ng mga Pinoy na pandesal? Team may palaman ka ba? O team sausaw sa tsokolate o kape? Hindi na raw kailangan mamili para sa isang grupo ng mga panadero na isinusulong ang pandesal na hindi lang mura at masarap, masustansya pa. Bukod kasi sa naglipa ng malunggay, ube at kalabasa sa pandesal, isinusulong na rin ng grupo ang paggamit ng iba pang agricultural products gaya ng kamote, patatas, carrot at langka sa tinapay. 20 hanggang 30% daw ang pwedeng isubstitute sa harina at maaaring mabawasan ng paggamit ng asukal dahil sa tamis na nagmumula sa gulay. Kung magagamit po natin yan sa tinapay, malilesen ang importation ng harina. Yung magsasaka magkakaroon ng hanap buhay. Yung naman bakery, bibili sa magsasaka. Yung magsasaka, makakabili ng tinapay namin. Makakatulong din daw ang programa para maiwasan ang pagkasayang ng mga gulay na nabubulok o di kaya'y itinatapon na lang. Depende sa gulay na gagamitin, maaaring may kaibahan ang itsura ng vegetable pandesal sa ordinaryong tinapay. Bukod dyan, mas mataas ang moisture content ng mga tinapay na may halong gulay, kaya naman mas malambot itong kainin. Ang potato bread na ito halimbawa, halos walang pagkakaiba sa itsura ng nakagisna nating pandesal. Malambot to, tsaka mas malasa. Pero hindi mo nalalasaan yung potato niya. Tapos ito makunat. Ito mas malambot siya. Oo, ito dense. Ito mas malambot. Sa ngayon, ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, kakaunti pa lang ang mga bakery na gumagamit ng gulay sa tinapay. Bukod kasi sa mataas ang presyo ng gulay, kailangan ding matutuhan ng teknolohiya sa paggamit nito. Ang kamote, umaabot na ng 50 to 60 a kilo. Iyon ay doon sa 10 kilo a bag. Pero pag yung retail, mas mataas. Inaabot ko minsan ng 70. Kaya mas mahal kaysa sa harina. Sana tulungan kami na ituro sa industriya ng pagtitinapay ang paghahalo ng mga produktong ito at magkaroon ng batas ang ating pamahalaan upang ito ay gamitin ng mga panadero, tulungan sa pamamagitan ng subsidiya, murang gulay para naman mabili ang murang tinapay. Kung murang gulay at kung mura naman ang mga sangkap sa ginagamit namin, siyempre bababa ang tinapay. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Iga nakikwestiyon ng kredibilidad ng gagawing investigasyon ng Senado sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Ang komite kasing mangunguna rito ang pinamumunuan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na umupong PNP chief ni Duterte. Ang paliwanag ni de la Rosa sa unang balita ni Mav Gonzales. Kasama sina Senador Bato de la Rosa at Bongo sa inilabas na diagram ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa umano'y reward system sa drug war noong Duterte administration. Nang ipinatupad ang drug war, si Go ay nagsisilbing aide ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hepe naman ng PNP si de la Rosa. Kapwa nila itinanggi ang pagkakadawit sa kanila ni Garma. Pero kasunod ng mga ibinunyag ni Garma sa pagdinig ng House Quad Committee, magkakasaraw si De La Rosa ng sariling investigasyon tungkol sa drug war sa kapasidad niya bilang chairman ngayon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kasama raw sa mga iimbitahan ang dati niyang boss na si Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senador Bongo, laban sa akin o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing. Pero diskumpiyado rito ang co-chair ng House Quad Committee na nag-iimbestiga ng war on drugs. Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. No? But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Kung gusto ko lang talaga
gamit yung committee ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin ng tao na self-serving yung ginagawa ko. Delikadisa rin tayo eh. Nahiya rin tayo. Pero kung kinakailangan na talaga na i-maintain yung checks and balances, then we have to do it. Nauna nang sinabi ni Go na bukas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan ng Senado ang war on drugs. Investigation rin po dito sa Senado. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito. Pinalagan ito ng abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Di po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila. Target din ng Quadcom na alamin kung galing ba sa pondo ng gobyerno ang perang ibinigay umanong pabuya sa bawat napatay noon sa ilalim ng drug war. Para matunton ang money trail, nakikipag-ugnayan na ang komite sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, may mga naririnig sila dati tungkol sa reward system nang magsilbi siyang kalihim ng Justice Department. Pero wala raw testigo. Kahit daw sa investigasyon ng Commission on Human Rights noon, haka-haka lang ang reward system. May mga sabi-sabi lang about it, pero walang aktual na testigo who came forward para sabihin na merong talagang ganyang sistema na initiated by people sa taas, kaya masasabing may scheme talaga, no? Sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom, meron kayang lulutang na testigo para idetalye kung saan galing ang pondo? Sa ngayon, honestly, wala pa. But we believe na merong lalabas. Sa salaysay ni Garma sa Quadcom, hiningan siya ni Duterte ng rekomendasyon kung sino ang maaaring magpatupad ng reward system sa war on drugs sa buong bansa. Pero sabi ng overall chairman ng Quadcom, hindi pa nila masasabing may direktang koneksyon ang dating Pangulo sa patayan. Hindi naman natin nga sinasabi sa ngayon yan because wala pa ho tayong ebidensya. Wala pa rin ho tayong corroborative statement. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Suportado ng Malacanang ang muling pag-imbestiga sa mga kaso ng pagpatay sa ilang lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pagpapakita ito ng pagpapahalaga ng Marcos Administration sa patas na hustisya at pagsunod sa batas. Unang sinabi ng Philippine National Police na muli nilang pag-aaralan ng mga nasabing kaso na tinuguri ang cold cases. Susuriin daw ng PNP kung sino ang mga sangkot dito. Partikular sa mga kasong nabanggit sa pagdinig ng House Quad Committee, ang mga kaso ng pagpaslang kay dating Batangas Mayor Antonio Halili, dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, at dating PCSO Executive Wesley Barayuga. Ano yung 46 na senatorial aspirants ang posibleng makasama sa balota sa eleksyon 2025 matapos lumusot sa inisyal na pagsusuri ng COMELEC. Kabilang sa kanila si Pastor Apollo Kibuloy na hinainan ng agad ng petisyon para i-disqualify. Pinadedeklara namang nuisance ng kampo ng pastor ang nagpapa-disqualify sa kanya. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Tinanggap ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang Law Department para sa 66 na senatorial aspirants na nakapasa sa kanilang pagsusuri at maaaring mapasama sa balota sa darating na eleksyon. Ito ay mix ng mga individual, maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi ganun kakilala, labor leaders, lawyer, doktor, sinama po natin lahat. Base sa kwalifikasyon at base sa aming pong determination. Ang determination namin, base sa assessment ng Law Department, whether they have political party or they are independent candidates, hindi po yun naging basehan ng pag-include sa kanila. Sa 183 na naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador, may 117 na hindi napabilang sa listahan at sasampahan ng COMELEC ng petisyon para maideklarang nuisance o panggulo lang.
May 24 na petisyon ng araw na na-file ang Law Department sa senatorial aspirants kaugnay nito. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. And so therefore, itong 66 ay partial list na mga pwedeng maisama sa balota. Kabilang sa nakapasok sa listahan si Pastor Apollo Kibuloy na kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa kaso. Kasalukuyan ding may girian sa partidong Workers and Peasants Party o WPP na nagbigay sa kanya ng CONA o Certificate of Nomination and Acceptance. Pinapakansela ng senatorial aspirant na si Sani Matula ang CONA ni Kibuloy na binigay umano ng walang otorisasyon. Hiling din itong i-disqualify si Kibuloy. Pero nagsampa naman si Attorney Mark Christopher Tolentino, ang political spokesperson ni Kibuloy, ng petisyon para madeklarang nuisance si Matula at siyam na iba pa at ma-cancel ang kanilang COC at CONA. Kapwa nagpakilalang presidente ng WPP, sina Matula at Tolentino. Ayon sa COMELEC, nasa 80 petisyon ang nakafile sa COMELEC para sa pagdedeklara ng nuisance sa lokal na posisyon. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Matapos suspinde ng Ombudsman, sinampa naman ang mga reklamong graft ang 10 opisyal ng Porac, Pampanga, kabilang si Mayor Jaime Capil. May kinalaman pa rin yan sa Lucky South 99 Pogo Hub na nabigyan ng permit to operate ng LGU. May unang balita si Salima Refran. Filed complaint against Mayor Jaime C. Capil of Porac, Pampanga. Isang linggo matapos suspindihin ng Ombudsman, reklamong paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act naman sa Department of Justice ang kinakaharap ni suspended Porac Mayor Jing Capil. Kaugnay pa rin ito ng ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Naghain ng PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng reklamong graft laban kay Capil at sa siyam na iba pang opisyal ng Porac para sa umano yung mga naging aksyon nila bilang mga opisyal ng bayan para makapag-operate ang Lucky South 99 sa kanilang lugar. Sila po ang nag-aproba ng business permit nang hindi naman qualified ang Lucky South dapat sa Pogo. Pag tinignan nyo yung application forms, blanco-blanco pero na proseso. Ang primary purpose ng kumpanya ng Lucky South ay outsourcing, hindi Pogo. So labag ito sa kanyang primary and secondary purposes. Inirereklamo rin si Vice Mayor Francis Tamayo, ang hepe ng Business Permits and Licensing Office na si Emerald Vital at 7 pang mga konsihal na umupo sa Sangguniang Bayan. Kasamang iniharap sa paghahain ng reklamo ang isang testigo. Eyewitness siya na nakikita yung mga personalities na yon pumupunta ng Porac, pumupunta ng Lucky South. We don't know, pero hindi yung sa on a regular basis, monthly basis talaga. Ang reklamong ito idaraan rin sa evaluation process ng National Prosecution Service bago isalang sa preliminary investigation. Pero dahil public officials ang sangkot sa reklamo, sakop rin ng Office of the Ombudsman ang kaso. Kung ano man ang resolusyon na lalabas ng department, ito po ay hindi agad-agad may isa sa publiko. Ito po ay dadaan muna sa Office of the Ombudsman para kung ito'y aaprubahan nila o hindi ang recommendation. Patuloy na sinusubukang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga inirereklamo. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Yes, Igan, dito sa Sorsogon Sports Arena, ito nakikita nyo sa likod ko, inaasahang magtatagpo muli sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo. Ito po ang unang beses na makikita ulit ng publiko ang dalawa matapos ang mainit nilang laban noong eleksyon 2022. Ayon sa source ng GMA Integrated News, si Robredo ang isa sa mga sasalubong kay Marcos pagdating dito sa arena. Inaasahang sasamahan din ni Robredo ang Pangulo sa entablado mamaya. Si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon pa dumating dito sa Sorsogon.
Pupunta rito sa Sorsogon si Pangulong Marcos para pangunahan ng inauguration ng Sorsogon Sports Arena, ang pinakamalaking events place sa Bicol Region. Isinabay ito sa 50th founding anniversary ng probinsya ng Sorsogon. Sa lawak na mahigit 7 hektarya, kaya ng Sorsogon Arena na magpaupo ng 15,000 katao. Sa halagang higit 1 bilyong piso, itinayo ang arena noong 2018 para sa inaasahang hosting ng probinsya ng palarong pambansa. Igan, sabi ng ating source, kahapon pa lang nandito na si Robredo sa Sorsogon na nasa 3 oras ang layo mula sa Naga City. Yan muna ang latest mula rito sa Sorsogon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Bukod sa lumalamig ng simoy ng hangin at mga dekorasyon, senyales din ng papalapit na Pasko ang heavy gut na traffic. May plano ang MMDA tungkol dyan. Live mula sa Quezon City, may street hirit si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Kasagsagan ng Burmans, inaasahang lalo ring lalala ang traffic. May solusyon pa kaya rito? Yan ang ating inalam dito sa Street Hirit. Hindi pa sumisikat ang araw, ganito na ang build-up ng mga sasakyan sa abalang panulukan ng EDSA at Taft Avenue. Marami ng sasakyan sa stoplight, may mga jeepney na naghihintay ng mga pasahero sa bangketa at ang dami na rin commuter. Hindi pa niya nagsisimula ang morning rush hour. Paano pa kaya pag nandito na ang Christmas rush? Ayon sa MMDA, ngayon pa lang tumaas na ang average volume ng mga sasakyan sa EDSA. Noong nakaraang buwan, Setyembre, 421,000 na. 400,000 lang yan noong Agosto. Daman na ito ng mga motorista ngayon pa lang dito sa EDSA Corner Rojas Boulevard. Tulad ng tsoper na si Joel Raposas na umaaray sa epekto nito sa kanyang biyahe. Tsaga lang talaga. Tiis lang. Ganoon din ang habal-habal driver na si Bart Dahan na kahit nakamotorsiklo, di raw matakasan ng heavy gat na traffic. Parami na rin po. Hindi pa masyado pero marami na. Kukunti pa sa pasahero namin eh. Tsaka pa-traffic na, palaki na yung traffic. Ang isa sa mga nakitang solusyon ng MMDA, i-adjust ulit ang mall hours sa Metro Manila. Payag naman dito ang mga mall kaya mula November 18 hanggang December 25, 11 a.m. na ang bukas nila sa halip na 10 a.m. Magdidesisyon pa raw sila kung anong oras ang closing time. Bukod dyan, ititigil din muna ang mga paghuhukay sa mga kalsada sa Metro Manila mula 12 a.m. ng November 18 hanggang 12 a.m. ng December 25. Kabilang dito ang mga road reblocking, pipe laying, road upgrading at iba pa. Hindi kasama ang mga flagship project ng pamahalaan, pagkukumpuni ng mga tulay ng DPWH, pati mga emergency leak repair. Sa gitna ng mga adjustment para sa taon ng Carmageddon, kapag holidays, tanong ng ilang commuter, bakit hindi gaanong dama ang mga hakbang na ito? Hindi rin po eh. Sa daming sakay ng Pilipinas, di mag-i-improve yung kahit magbago ng oras naman po. Pag gano'n po, lalo pag pura rush hour, mahirap po talaga sumakay. Mga 2 oras, 3 oras ka makapila po dito. Iyan, dito sa ating kinatatayan sa EDSA, Corner Rojas Boulevard, wag naman sana mabate, light to moderate pa ang daloy ng trapiko. Ito ang Street Hirit, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Walang kadala-dala ang mga pasaway ng motoristang dumaraan sa EDSA Busway. Ang mga natikitan sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ! Igan, tama ka dyan, no? Sa halos linggo-linggo na lang na operasyon ng MMDA para mag-monitor at manghuli ng mga motoristang hindi pinapayagang dumaan sa EDSA Busway, tila marami sa kanila ang nananatiling pasaway. Ngayong umaga nga simula pasado alas 6 lang kanina, no, aabot na sa 14 na motorsiklo at 1 ambulansya ang natikita ng mga tauhan ng MMDA dito sa Santolan Station. Sa kabila ng malaking multang nakapataw sa paglabag sa pagdaan sa EDSA Busway, maraming driver at rider pa rin ang patuloy na dumaraan dito. Karamihan sa kanila ay sakay ng motorsiklo. Ang iba pa ay ilang taon nang hindi rehistrado ang mga motorsiklo at walang dalang ORCR. Napadaan naman daw ang ilang rider sa EDSA Busway dahil sa pagmamadali sa pagpasok sa trabaho. Isang ambulansya rin na may sakay na pasyente pero walang travel ticket ang natikita ng SAIC. Ang driver, walang maipakita ang ORCR sa mga tauhan ng MMDA. Hindi ko po na kasi yung travel ticket po eh. Ngayon po, galing po ako ng PGH. Tapos? PGH po, papunta po ako Mandaluyong. Kala ko pwede po talaga ambulansya eh. Gitgitan po kasi dyan pag-angat sa may bali na alangan ako sa mga sumisingit din. Kaya umiiwas ako ng ganon.
Parehas po kasi kami may pasok. Mami, atid ko siya tapos pagbalik may pasok din po ako. Igan, paulit-ulit na paalala ng MMDA bukod sa mga bus, no, mga sasakyang otorisado lang ng LTFRB ang pwedeng dumaan dito sa EDSA busway, gaya na lang ng mga emergency vehicles at ilang sasakyan ng gobyerno. Samantala, ang lagay ng trapiko dito sa southbound, dito sa kinatatayuan namin, ay medyo may kabigatan na dahil rush hour na. At yan ang unang balita mula rito sa Santolan. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nakabawi ang Benilde Blazers sa Arellano Chiefs sa Round 2 ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Kahapon, tinambakan ng Blazers ang Chiefs sa score na 100-77. Noong Round 1, magkaroon ng upset win ang Chiefs laban sa number 1 seed na Benilde Blazers. Sa second game naman, winakasan na ng San Sebastian Golden Stags ang kanilang 8-game losing streak. Panalo sila laban sa JRU Heavy Bombers. Ang final score, 87-85. Mapapanood po mga laban sa GTV tuwing Martes, Sabado at Linggo. Tuwing Martes, Miyerkules, Biyernes at Sabado naman po sa Heart of Asia at may live stream din sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Natagpo ang patay ang former One Direction member na si Liam Payne sa Buenos Aires sa Argentina. Kinumpirma ng pulisya na nahulog mula sa balkonahe ng kanyang hotel room sa Palermo si Liam. Wala pang pahayag ang kampo ng singer. Bumuhos naman ang pakikiramay ng Directioner sa mga naulila ni Liam. Sa kanyang IG, nag-post si Charlie Puth ng kanilang picture together ni Liam. Si Charlie at Liam ay dating nag-collab sa isang kanta. Nagpaabot din ng pakikiramay si American socialite Paris Hilton sa mga naulila ni Liam. Namatay si Liam sa edad na 31. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.